Hallelujah. Sa iyo lamang, Panginoon Diyos, ang papuri. Hallelujah. Hallelujah. Aming kang tinataas sa aming kalagitnaan sa araw na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo saglit na manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Aming Ama, Diyos na dakila sa aming mga buhay, kami, Panginoon, ay lumalapit sa araw na ito, dala-dala ang aming panalangin, Panginoon, na samahan mo kami sa salita na aming pag-aaralan sa umagang ito. Mawa patuloy na ikaw magbigay sa amin ng enough understanding nang sa gayon, Panginoon, ay mas lalo ka pa po naming makilala. At kami humingi ng iyong gabay, patnubay sa araw na ito. Bigyan ng puso na mapagkumbaba upang tanggapin sampalatayanan ng iyong mga salita sa araw na ito. Alam po namin, Panginoon Diyos, bilang tao na kulang ang sukat, Panginoon, sa pagkaunawa. Ikaw lang, Panginoon, ang tanging makapagbibigay ng makalangit na karunungan na ito, na kami ay makaunawa, Panginoon. Kaya naman, sa umagang ito, patuloy na hihingay namin ang pagkaunawa sa mga bagay na sa mga salita, Panginoon Diyos, na aming mapapakinggan. Ito ay aming hiling, ito ay aming dalangin. Binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. At bago tayo maupo, mga kapatid, atin buksan ang timbanal na kasulatan sa Revelation chapter 1, starting at verse 1. Revelation chapter 1, verse 1. Ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang mga alipin sa makatuwid ay ang mga bagay na nararapat mangyaring madali. At Kanyang ipinadala at ipinaalam sa pamamagitan ng Kanyang anghel sa Kanyang alipin na si Juan, na sumaksi sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo sa lahat ng mga bagay na nakita niya. Mapalad ang bumabasa at ang nangakinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na susulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita, sabi natin amen. Amen. Tayo makakaupo na, mga kapatid. Isang pinagpalang umaga po sa inyo, mga kapatid. At sa umagang ito ay magkakaroon tayo ng pagtuturo, pag-aaral, at maging kaiba ito, mga kapatid, sapagkat ipinadama sa akin, mga kapatid, bilang sa mensahe, kailangan meron tayong understanding about sa message of the hour. At nung mga nakaraan na aking pagtuturo, bihira lamang ako na makabanggit patungkol sa mensahe. Kung magkaroon man ako ng quotes, ay isa o dalawang beses lang. At dito, pinadama sa akin na sa pamamagitan ng para maging pamilyar tayo, makaunawa tayo patungkol sa mensahe, ay ninais ko na maging guide ang isa sa aklat na naisulat na ating kapatid Brother Branham. Because there's no better way na maunawaan natin ito sa pamamagitan ng pagbasa ng kanyang aklat, makinig sa kanyang mga sermon, at maging mainam kung sabi ko ay magbabase ako dito. Kaya magkakaroon tayo ng series kapag ako ay tatayo. Chapter by chapter ay dadaanan natin yung patungkol sa mga nakasulat dito, mga kapatid.
At dito nga, may mga bagay kasi, tatlong bagay na nakita ko dito. Una, bilang tayo ay message believer, kailangan tayo ay maging pamilyar o may pagkaunawa patungkol sa mensahe. At dito, sabi ko nga, nung inaalala ko nung mga elementary days ko, bilang kaibigan ko si Brother Ryan, napakaraming mga aklat, mga booklet na patungkol sa sermon, na mga katulad nito na naibigay sa akin. At doon ako nakakilala, mga kapatid. Napag-alaman ko na may propeta tayo sa huling kapanahunan at in fact, ito yung naghihiwalay. Ang mensahe na ito ang naghihiwalay sa atin sa denomination. Ang message of the hour na ito, mga kapatid, kung wala ito, ay para wala rin tayong pagkakaiba sa denomination. At dahil sa meron tayong tinanggap na mensahe, kailangang maalaman natin, magkaroon tayo ng understanding patungkol dito. At pangalawa pa, mga kapatid, whether we admit it or not, mga kapatid, at kulang na ang oras natin. Kung dati, dahil sa digital age na tayo, nakakapagbasa tayo ng libro, mga kapatid. Pero sa mga araw na ito, mga kapatid, bihira na. Di ko nga alam kung yung mga estudyante, yung mga libro nila, binabasa pa nila. Sapagkat digital na tayo, mga kapatid. Pangalawa, wala tayong oras, na sapat na oras para magbasa na. Ako dati, studios ako, napakaraming libro na nabasa ko, mga kapatid. Lagi ako nagbabasa ng libro. Subalit mga sa panahong ito, mga kapatid, di na ako nakakapagbasa dahil sa sobrang busy, napakaraming mga alalahanin, ay di na nakakabasa. At isa pa, wala tayong isang copy para mabasa ito. Kaya ito na dito na lang bumase sa ating pag-aaral. At pangatlo, mga kapatid, ang language ng ating kapatid ay English, mga kapatid. At marami sa atin dito ay hindi masyado nakakaunawa sa salitang English. Hindi ko naman sinasabi na maging ako man, mga kapatid, ay hindi naman ako ganong kabihasa sa wikang English, pero nakakaunawa ako, mga kapatid. At nawa, ang mga bagay na ito ay maging dahilan para dito pag-aralan natin, mga kapatid. Maging focus tayo sapagkat tunay, from Monday to Saturday, kulang ang oras natin. Hindi talaga tayo makapagbasa, hindi tayo mailaan yung oras dahil sa kabisihan, mga kapatid. Kaya sa mga panahon ng pagtuturo at pangaral ay kailangan maging atentibo tayo. At dito, basahin natin sa Revelation chapter 1. At ang magiging pamagat natin, mga kapatid, ay chapter by chapter sa aklat na ito, an exposition of the 7 church ages. At dito, madadaanan natin ang mga main doctrine, ang Godhead, ang water baptism, at mga maraming pang bagay. At dito, dadaanan ko lang, mga kapatid, yung nakasulat dito bilang guide. Pero yung pinakabasehan talaga natin ay ang Biblia. Maging man si Brother Branham, Bible ang naging basehan niya, mga kapatid. At dito, ang pamagat natin ay yung chapter 1, the revelation of Jesus the Christ, mga kapatid. At dito, kung mababasa natin, yan ay ang kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang pinasulat kay John the Beloved sa isla ng Patmos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng vision na pinarating kay John ay naisulat niya ang mga bagay na ito.
At dito, napaka-importante, mapalad ang bumabasa at nakakikinig ng mga salita ng hula. Dito, in-emphasize ni Brother Branham kung gaano ka-importante ang kapahayagan, mga kapatid. Dito, pinakita niya na sa buong aklat ng Biblia, dalawa ang kinakatakutan na malaman ng kaaway, na malaman ito ng mga mananampalataya. Ang Genesis at ang Revelation. Sapagkat sa aklat na ito, nandoon makikita natin yung origin at destruction ng kaaway, mga kapatid. Kapag nailantad yung mga bagay na ito, doon nakatatakot ang kaaway. Kapag malaman mo yung kapahayagan patungkol dito, at magigban sa mga healing meeting na sinabi ni Brother Branham, nakikita niya kung gaano yung takot na ang kaaway ay ma-expose, mga kapatid, sapagkat kapag na-expose ang sakit, ang karamdaman sa pamamagitan ng kapahayagan, mga kapatid, takot na takot ang kaaway patungkol yan. At ganoon kahalaga ang kapahayagan, mga kapatid. At dito, next slide. Diyan, may 10 chapters yan, 381 pages. An exposition of the 7 church ages. Ito, mga kapatid, at medyo makapal ang aklat na ito, at wala tayong tig-isang copy para mabasa ito. At dito sa series na pag-aaralan natin ay magkakaroon na tayo ng idea. At kapag magbabasa ka ng aklat, mga kapatid, kailangan mong makilala ang author, ang kung saan nanggagaling ang author na ito, bakit niya sinasalita yung bagay na ito. At ako nga, habang hinananda ko ang patungkol dito, ay muli kong nakinig ako ng kanyang life story, nakinig ako ng mga personal testimony na nakakita ng buhay ni Brother Branham, katulad ni Brother Ed Biscal, marami pang mga patotoo, para magkaroon ako ng confidence, mga kapatid. Sapagkat kung wala kang pagkakatiwala sa ating kapatid na si Brother Branham, mga kapatid, kahit ilang ulit na quotation, mga kapatid, hindi mo papaniwalaan yung mga bagay na sinasabi niya, mga kapatid. Kung hindi mo papaniwalaan ang kasaysayan, wala ka nang kayang paniwalaan pa, mga kapatid. Kaya dito, bilang si Brother Branham, ang propeta sa huling kapanahunan, ang ginawa ko, kailangan ko pang balikan muli yung kung paano yung ministry niya, kung paano yung buhay niya ay ginamit. Kung paano sa mga healing, na kung paano ginamit ang buhay niya, nakabuhay ng patay, nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga lumpo, ginamit ang kanyang buhay, mga kapatid. At dito, kailangang makilala natin, at suggestion ko na mabasa, makilala natin lubusan ang ating kapatid na ito, mga kapatid. Sapagkat kung wala tayong knowledge, understanding patungkol sa kanyang buhay, mga kapatid, hindi nyo papaniwalaan ang mga bagay na kanyang sinabi, mga kapatid. Maging pa, tunay na ang lingkod na ito ay kailangan makilala sa ating sarili bilang huling propeta sa kapanahunan ito, mga kapatid. 10 chapters yan, 381 pages, at dito tayo sa chapter 1. Ang chapter 1 ay may 42 pages. At yung nahanda ko din ay 42 slide, mga kapatid. At nawa ay matapos ko yung chapter 1 sa umagang ito para sa sunod na pagtayo ko ay doon na tayo sa chapter 2. Actually, ang buong aklat na ito, mga kapatid, ay galing hango sa 7 araw na kanyang sermon from December 4
to December 11, 1960. Pero maingat siya na paulit-ulit na inedit niya ito, personally edited this book many times sa loob ng 5 taon bago pa lang na ibahagi, na ilimbag yung aklat na ito. Dahil naging maingat siya sapagkat dadaanan dito yung mga main doctrine, mga kapatid, katulad ng Godhead. At dito, actually, parang quotes na ito galing sa kanyang mga sermon. At dito sa unang araw ng kanyang sermon patungkol sa series na ito, ang kanyang pamagat ay The Revelation of Jesus Christ. At sunod na slide. Tingnan muna natin yung ministry ng ating kapatid, daanan lang natin. Matthew chapter 25 verse 6, yung midnight cry. And at the midnight there was a cry made. Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Bilang tayo ay bride, at siya yung best man, mga kapatid, may sigaw, mga kapatid. Sigaw sa kapanahunan natin na magsilabas at salubungin siya. Ito ay paghanda sa second coming, mga kapatid. Hinihanda tayo ng ating kapatid, Brother Branham, para sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, next slide, sapagkat yung ministry niya, nung magbabaptize siya sa ika-17 na habang siya ay nagbabaptize sa Ohio River, ay may narinig siya na gwika, as John the Baptist was sent to forerun the first coming of Jesus Christ, so are you sent to forerun His second coming. Kung paanong si Juan Bautista ay isinugo para ihanda ang unang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, si Brother Branham naman ay tinawag para maihanda tayo, mga kapatid, para sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. At dito, next slide, sapagkat sa ikalawang bahagi ng Malakay chapter 4 verse 5, mga kapatid, verse 6, nandoon yung ministry ng ating kapatid, Brother Branham. To return the heart of the children to their fathers. Kung yung unang bahagi, mga kapatid, na ginawa ito ni John the Baptist, mga kapatid, kung saan yung fathers na tinutukoy dyan, yung mga pariseyo, eskriba ay nalayo sa tunay na aral para panambalikin sila. To turn the hearts of the fathers to the children, at ngayon naman, sa panahon natin, to turn the heart of the children, tayo, to their fathers. Yung maibalik tayo sa apostolic belief, mga kapatid. At dito, next slide, ito, isa sa quotation, look immediately after her mystery. Yung tinutukoy dyan na her, mga kapatid, ay ang Babylon, mystery of the Babylon. Walang iba kundi ang Roman Catholic, mga kapatid. And her daughters. Yan yung mga denomination, mga kapatid. At sabi dito, may sigaw. Bilang siya yung propeta sa huling kapanahunan, kailangan niya gawin yung ministry niya sa panahon na ito. At dito ay may pagtawag na paglabas. Come out, the message of the hour. Come out of her, my people, that you be not partakers of her plagues. At dito, mga kapatid, tunay na ako, galing sa Roman Catholic, ang iba sa atin ay galing sa denomination. Nandito tayo, nagkaisa, nandito dahil may mensahe, mga kapatid. Na lumabas sa denomination at
para tayo ay makabalik sa tamang aral, mga kapatid. At dito ay tingnan natin ang mensahe sa huling kapanahunan. Next slide. Revelation. Ang salitang revelation ay nagmula sa Greek word na apocalypse. Ibig sabihin ay unveiling. Inihalin tulad ito ni Brother Branham sa isang manliliklok, sculpture na kung saan yung ginawa niya, isang estatwa ay natatalokbungan ng isang tela. At kapag inalis na yung tela na yan, ma-unveil, malalantad, mga kapatid. At sabi dito, now, the uncovering is not only the revelation of the person of Christ. Dito sa kapahayagan na ito, madadaanan natin ang Godhead para lubusan natin makakilala kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. At hindi lang yon, the revelation of His future works in the oncoming 7 church ages, mga kapatid. Dito, ipapakita ang kanyang gawa. Dispensation. Kapag sa dispensation, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, ang ages ay dinivide. At sa bawat ages na yon, nandoon ang bawat gawa ng ating Panginoong. At dito makikita natin ang patungkol sa plano, ang redemptive plan ng ating Panginoon sa katubusan at mga bagay na kanyang gawa pasimula ng una hanggang sa panahon natin na nasa ikapitong iglesia na tayo ng kapanahon ng iglesyang ito, mga kapatid. At next slide. Kapagkat ang kapayagan ay napakahalaga, mga kapatid. Dito sa Matthew chapter 16, verse 16, kung saan nung nagtanong ang ating Panginoon sa mga alagad kung sino siya, nagsumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sinabi ng ating Panginoon, mapalad ka, Simon Barjona, sapagkat hindi ipinayag sa iyo ng laman at ng dugo. Mga kapatid, hindi kailanman, mga kapatid, sa pamamagitan ng laman na ito, bilang karnal tayo, mga kapatid, ay malalaman natin ang kapayagan patungkol dito. Kundi ang aking Ama na nasa langit, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, ng kapayagang ito, ay itatayo ko ang aking iglesia. Kaya napakainam, napaka-importante, mga kapatid, na malaman natin ang patungkol sa kapayagan na ito. Dito yung naghiwalay sa atin sa ibang karamihan ng tao, mga kapatid. Kapag meron ka ng tamang kapayagan, ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, malalaman mo ang kanyang gawa, malalaman mo, mga kapatid, ang bagay na gagawin pa niya sa unahan, mga kapatid. At next slide, sa kung paanong si Abel ay naghandog ng tamang handog, mga kapatid, dahil yun sa tamang kapayagan. Naghandog sa Diyos ang nanglalong mabuting hain kaysa Cain, kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan ng kanyang siya'y matuwid. Sa pamamagitan ng gawa na ginawa ni Abel, sa pamamagitan ng paghandog ng tama, mga kapatid, dito sinaksihan na siya ay matuwid. Na nagpatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At dito hindi makakapaghandog si Abel ng tama, mga kapatid, kung wala siyang kapayagan, mga kapatid. At dito, next slide. Dahil nga 42 pages ito, at yung pangaral ni Brother Branham, pinakinggan ko ito, umabot ng 2.5 hours, mga kapatid. At dito, sa pag-aaral natin ay pumili lang ako ng key points, mga kapatid, na mula dito sa aklat na ito, sapagkat hindi ko mauubos lahat, mga kapatid. Sabi dito, sa isang quotes sa aklat na ito, then I mentioned that it
takes the Holy Spirit to give us revelation, mga kapatid. May paalala kagad si Brother Branham. No other way, mga kapatid, na makilala mo ang kapayagan, kundi sa pamamagitan ng Holy Spirit, mga kapatid. Or we will fail to get it. That means this book cannot reveal to anyone. Hindi ito basta-basta marireveal kanino man, mga kapatid. Napakarami ng kakilala natin, mga kapatid, na walang pagkaalam sa bagay na ito. Mapalad tayo na nandito tayo, mga kapatid, na naratad natin ang mensahe kung saan nandoon na unveil, mga kapatid, yung revelation patungkol sa gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Patungkol kung sino siya, mga kapatid. It will be revealed, mga kapatid, to a special class of people. Para lamang ito sa mga hinirang, mga kapatid, mga pinili. It will take one with prophetic insight. Kapag sinabing prophetic, mga kapatid, may kinalaman yan sa time, sa history, mga kapatid. It will talk about past, present, and future. Yan yung prophetic, mga kapatid. It will require the ability to hear from God. Kaya napakainam, mga kapatid, na kailangan natin, kung di pa natin naunawaan ng gusto, kailangan nating manalangin. Yung ability to hear from God dyan, mga kapatid, yan ay relationship na natin, personal na relationship natin sa ating Panginoon para makaunawa tayo. It will require supernatural instruction. Hindi ito basta-basta, mga kapatid. But a mystery requires the teaching of the Spirit. Mismong ang Espiritu Santo ang magtuturo nito sa atin. Or it never becomes clear. Kaya, mapapansin nyo, kung parot parito tayo na ilang taon na tayo nakikinig at sa panahon na ito ay malabo pa rin, hindi pa rin tayo makaunawa, mga kapatid. It takes the revelation, mga kapatid, na pagtuturo ng Holy Spirit patungkol dito, mga kapatid. Yan yung paunang sinabi ni Brother Branham sa pagkaalam sa kapahayagan, mga kapatid. Next slide. At dito, sa Revelation chapter 1 verse 4, sa verse pa lang yan, mga kapatid, nandyan na yung Godhead, mga kapatid. Si Juan sa 7 iglesia na nasa Asia. Biyaya ang sumasa inyo nawa at ang kapayapaan mula doon sa Kanya na ngayon at nang nakaraan at darating. Which was, and it is to come, mga kapatid. Prophetic yan, mga kapatid. Tumutukoy yan sa nakaraan, sa presente, at sa darating na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At dito, nagkaroon ng 7 iglesia sa Asia. Pinili yan, mga kapatid. Kumuha ko ng mapa para makita ko kung gaano kalayo lang yung lugar na yan sa Jerusalem, mga kapatid. Sapagkat at that time, mga kapatid, ganyan pa lang yung mapa sa panahon na yon. Yung known world noon, ang pinaka-silangan ay ang Anatolia. In the present day, Turkey, mga kapatid. Nandyan yung Asia Minor. Nandun yung 7 iglesia, mga kapatid. At dyan, yung west, ang tinatawag na Anatolia, mga kapatid, where the sun shine, rise, mga kapatid. Yan yung silangan. At yung west dyan, nandun na yung Europa, mga kapatid. Yung Gresya, Italia, yung Espanya, Pransya, Britanya, yung nagpalaganap ng Kristyanismo, mga kapatid. At dito, may literal na iglesia sa kapanahunan na yon. At nandoon, kung makita nyo, nandoon yung Patmos sa isla
noong 96 AD, dito nagkaroon ng vision para pinasulat ng ating Panginoong Hesukristo kay John the Beloved ang patungkol dito sa Revelation, mga kapatid. At dito, next slide. The seven churches, there were especially picked from all other churches. Maraming churches sa panahon na yon. Subalit, pumili ng 7 para pala saan? For their characteristic. Yung 7 iglesia na pala yon ay may kanya-kanya silang karakteristik. At yung karakteristik na yon ay magkakaroon pala ng mga successive ages, mga panahon na kung saan yung karakteristik ng naturang church na yon ay mangyayari doon sa kapanahonan na yon. At sa ating panahon, yung karakteristik ng Laodicean church, yun yung meron tayo sa panahon na ito ngayon. The seventh spirit before throne is the spirit that was in each of the 7 messengers. At sa bawat iglesia ay merong 7 mensahero. At doon, their ministries for the age in which each live. At tayo sa huling kapanahon na ito, ang mensahero na ginamit ay ang ating kapatid, Brother Branham. Next slide. Ito yon, mga kapatid. Sa una hanggang sa 7. Una, si Apostol Pablo, at dito sa ating kapanahunan sa 7 ay ang ating kapatid, Brother Branham. Next slide. Mamadali ko lang, mga kapatid, sapagkat baka hindi ako matapos. Now, all this expression, sabi ko nga, doon pa lang sa verse 4, in-establish na ating Panginoong Hesukristo para ipasulat kay kay John the Beloved ang patungkol sa Godhead, mga kapatid. Him which is, Him which was, and is to come. Patungkol yan sa past, present, and future, mga kapatid. And faithful witness, firstborn from among the dead, Prince of the kings of the earth, the Alpha and Omega and the Almighty. Lahat yan ay title, mga kapatid, at description na tumutukoy, walang iba kundi one and the same person who is the Lord Jesus Christ. At dito, dadaanan natin ang tunay, ang pagpapakilala, ang revelation patungkol sa ating Panginoon. Na ang which is na yan, ang which was na yan, and is to come, ay patungkol sa pagkakilala sa ating Panginoon, Hesukristo. Next slide. The Spirit of God in John expresses thusly in order to set forth the supreme deity, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. And to reveal the Godhead as one God. Sapagkat sa kapanahonan natin, nandyan yung Trinity, nandyan yung oneness, at dito nagkakalito-lito ang maraming tao, mga kapatid. Diyan nagkakabaha-bahagi sa paniniwala. At hindi nila nakikita na Godhead ay as one God, mga kapatid. Today, there is a gross error. It is there are 3 gods instead of one. Yan yung Trinity. This revelation as given to John by Jesus himself correct that error. It is not that there are 3 gods, but one God with 3 offices. There is one God with 3 titles, Father, Son, and Holy Ghost. Ay tumutukoy lamang sa isang Diyos, mga kapatid. Kumbaga, ang isang tao, for example, may 3 offices siya na tinungkulan, mga kapatid.
Halimbawa, naging congressman siya, naging senador siya, o naging governor. Pero sa mga panahon na nanungkulan siya, so sa dispensation na yon, iisa lamang siya, mga kapatid. At dito, nagkakalito-lito ang mga tao, mga kapatid. Sapagkat sa pagkakilala ng tunay na iisang Diyos, yan yung correct formula ng water baptism, mga kapatid. At dito, next slide. Consider this. Sapagkat dito, sa aklat na ito, pinatungkulan ni Brother Branham, bakit mali yung Trinity, mga kapatid. Consider this. Who was the father of Jesus? Sapagkat sa Matthew chapter 1 verse 18, sinabi dito na si Maria, siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Subalit ang ating Panginoong Hesus ay sinasabing nga ang kanyang ama ay ang Diyos Ama, mga kapatid. Kung magkaiba tao o persona ang Espiritu Santo at ang Ama, lumalabas na magiging dalawa ang kanyang ama, mga kapatid. Subalit sabi dito, indeed, He and His Father were one, not two. That makes one God, mga kapatid. At dito, next slide. But it plainly says here in the Revelation that Jesus, that which is, which was, which is to come, He is the Alpha and Omega, mga kapatid. A to C and all of it. The Almighty, He is the rose of the Sharon, the lily of the valley, the bright and morning star, the righteous branch, the Father, tingnan ninyo, the Father, the Son, and the Holy Ghost. He is God, Almighty God, one God. Dahil yan sa dispensation, mga kapatid. At dito, tingnan natin, next slide. At walang pagtatalo, 1 Timothy chapter 3, verse 16, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Great is the mystery of godliness. Mystery yan, mga kapatid. Sapagkat kung hindi yan mystery, disin sana, mga kapatid, yung bawat tao, lahat ng tao, mga kapatid, ay magkakasundo-sundo sa pagkakilala kung sino ang ating Panginoon. Dahil sa mystery na yan, at ang tunay, ang makakapagpakilala sa atin yan ay ang banal na Espiritu. Sabi dito, yaong nahayag sa laman, God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angel, preached up to the Gentiles, believe on the word, receive up into the glory. Yan, verse na yan ay tumutukoy lamang sa isa, mga kapatid. Hindi yan tumutukoy sa tatlong Diyos, mga kapatid. Lahat yan ay works ng ating Panginoong Hesukristo na marireveal, mga kapatid. Dito, next slide. This is what the Bible says. It doesn't say a thing about a first or second or third person. It says God was manifest in flesh, mga kapatid. One God. The one God was manifested in flesh. At dito, hindi ito nakita ng mga Hudyo, mga kapatid. Sapagkat hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus na ang ating Panginoong Hesus ay naging tao, mga kapatid. That ought to settle it. God came in a human form, mga kapatid. Mamaya, lilinawin yan dito sa ibinahagi ni Brother Branham. He was God, the same God. It was a revelation then. It is revelation now, mga kapatid. Kung yung kapahayagan noon, ay siya rin yung kapahayagan na yon na iisa ang Diyos, mga kapatid. At dahil yung kaaway, para guluhin tayo, mga kapatid, nagkaroon na ng Trinity, nagkaroon na ng pagkakalito-lito, mga kapatid. Next slide. Para mas maunawaan natin ito, mga kapatid, ay tingnan natin yung tatlong doktrina
ng mga maling doktrina, mga kapatid. Una-una yung Trinity. Paano, pakilagay na lang lahat yung para sa slide. Yan, mga kapatid. Yan yung paniniwala sa Trinity. Diyan ako lumaki, mga kapatid. At yan yung pinanghahawakan ng Roman Catholic. Na merong tatlong persona. Yun yung tatlong Diyos. There are three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Sharing the same powers, occupying three thrones in heaven. May isa lamang trono sa langit, mga kapatid. At dito, sa paniniwala ng Trinity, maging sila ay nakakalito yung bagay na ito. Tatlong Diyos na sinasabi nilang iisang Diyos, mga kapatid. Na 3 persons equal 3 gods, mga kapatid. Father, Son, and Holy Spirit. Yan ang isang maling doktrina. Pangalawa, paki-plus na lang lahat ulit. Yan naman yung oneness doctrine. Ang oneness doctrine ay mali din, mga kapatid. Sapagkat tinutukoy nila na yung katawan, yung isinilang sa Bethlehem, ay siya rin yung Father, siya rin yung Holy Spirit, mga kapatid. Yan yung doktrina ng oneness, mga kapatid. Ano yung discrepancy sa bagay na ito? Why did Jesus talk to His Father doon sa Gethsemane? Kung siya rin yung Ama, bakit siya nakikipag-usap sa Ama nung nanalangin siya sa Gethsemane, mga kapatid? Yan yung kamalian ng oneness doctrine. At yung sunod, yung two-ness doctrines naman, may tinatawag silang eternal Son. At napakalabo ng eternal Son, mga kapatid. Kapag Son, mga kapatid, ibig sabihin may simula yan, mga kapatid. Ang lahat ng isinilang at tinawag na anak, mga kapatid, ay may pasimula yan. At hindi siya pwedeng sabihin eternal, mga kapatid. A son is begotten, mga kapatid. Signifies beginning. At yan yung kamalian ng two-ness doctrine. At tingnan na natin dito, mga kapatid. Mamadaliin na lang natin. Sabi dito ni Brother Branham sa kanyang pangangaral sa Calling Jesus on the Scene, He was God manifested in a flesh of His creative Son. God created the Son. Yung patungkol dito, mga kapatid, dito nalilito ang karamihan ng tao. Sapagkat nang ang Diyos Ama ay nagdesisyon na magkatawang tao, mga kapatid. Nag-transform siya. Nung naging anak siya, naging anak, ibig sabihin, una, naging sa Ama siya at naging anak, mga kapatid. Yun yung transformation. Pero iisa pa rin siya. Yun pa rin siya, mga kapatid. Hindi yan katulad na ako, isinilang ako ng ina ko, yung nanay ko ay isa, at nung ako ipinganak, dalawa. Kaya dalawa kami. Pero ito, nung ang ama ay magkatawang tao, at yung anak, iisa lang sila, mga kapatid. Doon nalilito about sa oras, sa dispensation, mga kapatid. Now, Jesus, being man, physically was tired, weary. Bilang tao, napapagod siya. Pero bilang Diyos, mga kapatid, dito. Now you say, how could He be God and man? Paanong mangyayari na siya ay Diyos at tao? See, there is the mystery. Nandun na yung mystery, mga kapatid. In body, He was a man. Sa katawan, sa flesh, siya ay tao. In spirit, He was God, mga kapatid. See? Next slide. Someone asked me, then who did he pray in the Garden of Gethsemane? Dito, napakaraming tao. Maraming yung nagtatanong.
paano ang ating Panginoong Hesus ay nanalangin sa Gethsemane. Kanino siya nananalangin? Nung nagtanong yung babae dito, nagtanong din ang ating kapatid, Brother Branham. Nang tanong, do you believe you have the Holy Ghost? Yes, I said. Then, who do you pray to? Where is He at when you are praying to Him? Katulad din natin, kung tayo nananalangin, saan tayo? Kanino tayo nananalangin? At dito, when you claim you have Him, kung tayo sumasampalataya na meron tayong Holy Spirit, bakit tayo nananalangin na nandito na sa atin yung Holy Spirit? Dito ipiniliwanag ni Brother Branham. Next slide. Now, in spirit, He was God. Jesus said, John chapter 3. Mamaya babasahin natin yung John chapter 3. When the Son of Man, which is now, is in heaven. Habang sinasalito to ng ating Panginoong Hesus, nakatapak siya sa earth, mga kapatid. Pero paano niya sinabing siya ay nasa langit, mga kapatid? How would you answer that? He said, He was in heaven. Nandito siya sa earth, nakatapak yung paa niya sa earth, subalit sinasabi niya na nasa langit siya, mga kapatid. You see, He had to be God, omnipresent, mga kapatid. Ibig sabihin, ang lahat ng kapuspusan ng pagka-Diyos ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Subalit, yung katawan niya, mga kapatid, hindi nun contain o hindi nun nalilimitahan, mga kapatid, ang Espiritu, yung God, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoon ay omnipresent. He is present everywhere. He knows every thought. Yun yung pagka-Diyos, mga kapatid. Hindi nakukontain ng katawan yung Espiritu, mga kapatid, na nandun lang sa katawan. Sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ay Espiritu, mga kapatid. At dito, another na nagtanong, mga kapatid. Next slide. At dito yung binasa sa John chapter 3. Kung sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi nyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan nyo kung sasabihin ko ang mga bagay na nauukol sa langit? Paanong alam ng ating Panginoong Hesus ang patungkol sa langit? Sapagkat nanggaling siya doon, mga kapatid. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit, mga kapatid. Sapagkat God is Spirit, at yung laman niya, mga kapatid, yun yung tao. Next slide, another quotation na tumatanong bakit nananalangin ang ating Panginoong Hesus sa Gethsemane. And the woman said, who did He pray to in the Garden of Gethsemane? I said, you testified you had the Holy Spirit. Where is at it? What do you pray to? It's on inside of you, of course. Tayo bilang tao, nasa atin ang Holy Spirit, mga kapatid. Pero, hindi yung measure na meron kung saan yung measure sa ating Panginoon. In-example niya ito sa isang kutsara ng isang dagat. Kumuha siya ng tubig sa dagat, mga kapatid. A spoon of water out of the ocean is the whole ocean, mga kapatid. Quality, mga kapatid. Hindi man same quantity, subalit dito, mga kapatid. Therefore, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. God is in us. At dito, mga kapatid, next slide. Marahil sa ngayon na hindi pa ito masyadong malinaw, mga kapatid. Sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. For in Him dwelleth all the fullness of Godhead. Tingnan nyo, bodily, mga kapatid. Yung Father, Son, and Holy Spirit,
nung sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay nandoon sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ang buong kapuspusan. Next slide. The Bible teaches us that God was in Christ. The body was Jesus. In Him dwelled all the fullness of Godhead bodily. Sa John chapter 16 verse 27, sapagkat ang Ama rin ang umibig sa iyo, sapagkat ako'y inyong inibig at ako'y sinasampalataya na kayo'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Tingnan ninyo, next slide. Dito, people talk about Jesus being the eternal Son of God. Dito ipinaliwanag ni Brother Branham kung bakit mali ang eternal Son of God. Now, isn't that a contradiction? Who ever heard a son being eternal? Sons have beginning, but that which is eternal never had a beginning. He is, at dito, ito daw yung mas malinaw na dapat sabihin. He is the eternal God, Jehovah, manifested in the flesh. At tingnan niyo, dito sa John chapter 1 verse 1, in the beginning. Sino yung tinutukoy na in the beginning dyan, mga kapatid? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tingnan niyo yung Word. Hinighlight ko yan ng Word. Yung salitang Word, mga kapatid, yung blue. And the Word was made flesh and dwelt among us. At kailangan para malaman natin yung in the beginning na yan, kung ano yung oras na yan, mga kapatid, ibig sabihin, may pasimula. Yan yung pasimula nung anak, mga kapatid. At kaya ibig sabihin yung eternal Son of God, maling katuruan yan, mga kapatid. At para mas malaman natin yung in the beginning dyan, kailangan natin, sapagkat yung in the beginning, sakop yan ng oras, mga kapatid. At para malaman natin yung patungkol sa bagay na yan, kailangan tingnan muna natin yung bago mangyari yung in the beginning. Tingnan na natin yung eternity, mga kapatid. Next slide. Before the beginning, bago yung mangyari yung in the beginning na yan, mga kapatid, sa Genesis chapter 1 verse 1 at John chapter 1 verse 1, meron muna, mga kapatid, na tinatawag na eternity. Before the beginning of time, there was Elohim, Great Eternal Spirit, tinatawag na I Am, Self-Existent One, also known as JB, JBS, Jehovah. At yan, existing, self-existing one siya. Nag-iisa siya, mga kapatid. At may karakteristik ang Elohim. Eternal, omnipotent, all-powerful, omniscient, sovereign, and infinite. At para ma-express niya yung karakteristik na meron siya, kailangan magkaroon siya ng katawan, mga kapatid. Sapagkat yung sa kaisipan niya, yung eternal thoughts niya, yung attributes niya, ay hindi mag-manifest kung wala yung katawan, mga kapatid. At yung sa eternal thoughts niya, gusto niyang maging God, maging Father, maging Healer, maging Savior, maging Redeemer, maging Judge, King, and Priest. Diyan pa lang nagkaka-idea na tayo kung sino yung gagawa ng bagay na yan, mga kapatid. In order for these attributes, thoughts of God to be manifested, He needed a body. Kailangan magkaroon siya ng katawan. Sapagkat self-existing one siya, nag-iisa lamang siya. At hindi siya magiging Diyos sapagkat ang God, ang ibig sabihin diyan is an object of worship, mga kapatid. Hindi siya magiging Diyos kung walang sumasamba sa Kanya, mga kapatid. Kailangan niyang maglalang.
magkaroon ng anghel at mga tao para tawagin siyang Diyos. At para tawagin siyang Father, kailangang likhain niya si Adan, mga kapatid. At magkaroon ng mga tao para tawagin siyang Father. Healer, Savior, mga kapatid. At doon, then out of God came the Logos, the Word. Yung Logos na yan na yung tinutukoy sa John chapter 1 and Genesis chapter 1, mga kapatid. Next slide. Logos means the divine expression of God. The express image of the invisible God. Sapagkat kung wala yung Logos na yan, hindi niya ma-express yung bawat thoughts niya, mga kapatid. Kailangan ng isang theophany. Visible form yan, yung nakikita, mga kapatid. And actually, yung Logos na yan yung prefigure. Kapag sinabing prefigure, it shows or suggests something that will happen in the future. Foreshadow yan, mga kapatid. Ipinapakita na kung ano yung mangyayari, mga kapatid. Yan yung Logos. Kaya nga doon sa Genesis chapter 1 at John chapter 1 verse 1, bilang ako sa Trinity, mga kapatid, next slide. Kapag ako dati, ang alam ko yung lumikha ay yung eternal spirit, mga kapatid. Pero lumalabas pala, mga kapatid. Ang lumikha pala mismo, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus, mga kapatid. The Lord Jesus, mga kapatid. Siya yung lumikha. In the beginning, God created the heaven and earth. Ang tinutukoy na dyan, mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus mismo. Yung anak, mga kapatid, ang lumikha. At hindi ito, mga kapatid, yung dahil sa dispensation, hindi ito yung tumutukoy na Jesus na ipinanganak sa Bethlehem, mga kapatid. Prefigure ito, mga kapatid, ng ating Panginoong Jesus. Siya yung Jehovah in the Old Testament, mga kapatid. Siya yung Melchizedek. Siya yung, ang katawan nito, mga kapatid, ay glorified, mga kapatid. Huwag kayong malito doon sa glorified the body ng ating Panginoong Jesus sa Old Testament at yung katawan ng ating Panginoong Jesus nung ipinanganak siya sa Bethlehem, mga kapatid. Sapagkat hindi pa nangyayari yung panahon na yan, darating pa lang na ipapanganak ang Jesus na may katawang tao, mga kapatid. In the beginning was the Word, Logos, and the Word was with God, and the Word was God. Actually, sa pasimula, in the beginning, God, ang pasimula mismo, Panginoon, sa oras, mga kapatid, ay nung lumikha ng katawan para sa Panginoong Hesus, mga kapatid. Yung katawan ng anak, mga kapatid. All things were made by Him, and without Him was not anything that was made. Ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Siya mismo yung lumikha, mga kapatid. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Next slide. Colossians chapter 1 verse 15 to 17. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sapagkat yung eternal spirit, mga kapatid, hindi yan makikita kung wala yung theophany, yung katawan, mga kapatid. Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay. Sa sangkalangitan, sa sangkalupaan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Yan yung Genesis chapter 1, yan yung John chapter 1 verse 1. Yan yung Logos mismo, mga kapatid. Yung lumikha. Siya, una sa lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, siya yung pinakauna, unang lahat. Yung katawan mismo niya, yung una, mga kapatid. Yung theophany na nabubuhay dahil sa Kanya. Next slide. At dito na,
Father, Son, and Holy Ghost are just titles. Titula lang yan, mga kapatid. They are not names. That is why we baptize in the name of the Lord Jesus Christ, for that name is a name, not a title. Kaya, maling-mali ang baptism na ginagamit na Father, Son, and Holy Spirit, mga kapatid, sapagkat titulo lamang yan. God has many titles, our righteousness, our peace, ever-present, Father, Son, and Holy Ghost. But He was only one human name, and that name is Jesus. Next slide. Sabi dito, don't be confused because He has three offices or that He has a threefold manifestation. Dito nagkakalito-lituhan sapagkat yung God, the Father, Son, and Holy Spirit, binibilang yan ng mga tao na tatlo. Pero, iisang Diyos lang ang gumawa sa three offices at threefold manifestation na yon, mga kapatid. On earth, He was a prophet. In heaven, He is the priest. And coming back to earth, He is the King of Kings. Doon sa dispensation na yon, mga kapatid, siya pa rin yun, mga kapatid. Tumutukoy ito sa iisang Diyos. That He is Jesus the prophet. He that is, He that was, and which is to come, ay tumutukoy lamang sa iisang Diyos, mga kapatid. Next slide. Now, we've been talking about the offices and manifestation of one true God and beholding His glory in us scriptural study. But He is not to be known intellectually. He is known spiritually. Hindi lamang siya makikilala, mga kapatid, sa pamamagitan ng katawan na nakikita. Kailangan magpakilala siya bilang spirituality, mga kapatid. Yan ang dahilan kung bakit dito, the name who was known as Jesus after the flesh went back to the pillar of fire. But He promised He would come again and dwelt among His people by the Spirit. Yan na yung Holy Spirit, mga kapatid. And on the day of Pentecost, that pillar of fire came down. What was God doing? Ito na yung dispensation ng Holy Spirit, mga kapatid. Sa panahon natin, He was separating Himself into the church na wala man ang ating Panginoong Hesus dito sa bilang katawan, dito sa earth, mga kapatid. Pero nangako siya na siya'y babalik in the form of Holy Spirit, mga kapatid. Giving all those men and women a part of Himself. At dito, next slide, eto na yung dispensation ng Holy Spirit. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siya'y inyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan. Yan na yung Holy Spirit, mga kapatid. Siya'y nakikilala nyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at siya'y sa inyo. Hindi kayo iiwang mag-iisa. Ako'y naparito sa inyo. At diyan, mga kapatid, ang dispensation ng Holy Spirit. At dito, huling tatlong slide. John chapter 14, verse 20. At sa araw na iyo'y makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama, at ako'y nasa akin, at ako'y nasa inyo. At ang mayroon ng aking utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. At dito, si Judas, hindi Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, anong nangyayari sa amin na magpapakahayag ka
at hindi sa sanlibutan. Kaunti pang panahon at hindi ako makikita ng sanlibutan, ngunit inyong makikita ako sapagkat ako'y nababuhay at mababuhay. Nangabubuhay rin naman kayo. Tingnan ninyo, ang pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Next slide. Ito yung conclusion, mga kapatid. The great I am, the Almighty God, has come as Spirit to fill His true church. Yan ay sa pamamagitan na ng Holy Spirit, mga kapatid. He has a right to move anywhere He wants to and upon anybody He wants to. Now, that is the revelation. Nagsimula tayo, mga kapatid, sa eternal spirit na lumikha ng isang katawan bilang theophany at yun yung anak, mga kapatid. At dumating ang panahon na ang theophany, ang logos na yon ay nagkatawang tao, mga kapatid. At dito na, mga kapatid, now that is the revelation. Jesus Christ is God. The Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New. Yung Jehovah ng Old Testament na nakikita, na nakakausap ni Abraham, yung Melchizedek sa Old Testament, ay siya mismo yung Jesus of the New. Yung Jesus na tinutukoy dyan, mga kapatid, ay yung glorified body, mga kapatid. Sapagkat yung katawan ng Panginoong Hesus na laman, mga kapatid, sa panganahon na yon ay napagtagumpayan na ng Panginoon Hesus yung kamatayan at nabuhay siyang muli. At ngayon meron na siyang glorified body, mga kapatid. Kaya huwag kayong malilito. Merong prefigure ang Panginoong Hesukristo bilang siya sa Old Testament na Melchizedek. Nakikita siya doon. Actually, siya yung lumikha, mga kapatid. Siya yung anak. Siya yung logos. Siya yung word, mga kapatid. At dito, no matter how hard you try, prove there are three gods. You cannot prove three gods. Hindi nyo, kahit ano pa man, ipaliwanag ng maraming tao na may tatlong Diyos. Hindi, iisang Diyos lang yan, mga kapatid, na gumawa sa three offices, na gumawa sa iba't ibang dispensation, mga kapatid. Nung siya ay nagmanifest bilang tao, siya pa rin yun, mga kapatid. But it also take a revelation by the Holy Spirit. Hindi ito basta-basta lamang, mga kapatid, na mauunawaan. Sapagkat mystery yan, mga kapatid. Kapahayagan yan. At ang makapapahayag niyan ay ang Holy Spirit, mga kapatid. It takes a revelation to see that the Jehovah of the Old Testament is the Jesus of the New. Dito, next slide. But the revelation given to John was there is. Lagi dapat maging maingat ako. But the revelation given to John was that there is, tingnan ninyo, one God, and His name is Lord Jesus Christ. And you baptize for one God and only one. If Jesus is both Lord and Christ, then He, Jesus, and cannot be else but Father, Son, Holy Ghost. Sabi nga doon sa Colossians, mga kapatid, all the fullness of Godhead bodily ay nasa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Father, Son, and Holy Ghost in one person manifested in the flesh. It is not God and three person, blessed Trinity. Mali yung Trinity, mga kapatid. But one God, one person with three major titles, with three offices, manifesting those three titles. Here it was more. This is same Jesus is both Lord and Christ. Kaya
Lord Jesus Christ. Lord, Father, Christ, Holy Spirit, are Jesus. For He, Jesus, is both of them, Lord and Christ. At doon nagtatapos, mga kapatid. Napakaraming quotes, mga kapatid. Nung hinanda ko ito, para mas malinaw itong patungkol sa Godhead, napakaraming quotes yung hindi ko na naisama dito. Aabutin tayo ng mga 70 slide yon, mga kapatid. Pero pinaikli ko lang ito ng 42 slide sapagkat gusto kong matapos yung chapter 1, mga kapatid. At nawa, yung bagay na ito, mga kapatid, pauna na ni Brother Branham, it takes a revelation, works of Holy Spirit para mas lubusan yung maunawaan itong Godhead, mga kapatid. At dito, pinakita na yung works niya, mga kapatid, sa iba't ibang kapanahunan. Sapagkat sa mga susunod na series natin, mga kapatid, dadaanan natin yung 7 church ages. Alam ko na ituro na natin ito at napakainam, napakalinaw ng pagtuturo na ating guro, si Brother Billy, patungkol sa 7 church ages. Yung tatalakayin ko lang dito, mga kapatid, ay yung patungkol sa kung ano yung nakalagay dito sa book na ito. At tayo tayo, mga kapatid. At nawa, mga kapatid, kung nagkulang man ako, kung sumobra man ako, mga kapatid, ay humiingi ako ng dispensa, unang-una na sa ating Panginoon. Nandun lang yung sukat ko, mga kapatid. At kung may mga mali ako na kailangan linawin na nasabi man, mga kapatid, ikokorek yan ating kapatid, Brother Ryan. At nawa, katulad nga ng sabi ni Brother Branham, says what the tape says. Katulad niyang may warning din siya na take what he says. Wag mong kunin yung sinabi niya, tanggapin nyo lamang yung ano yung pagpapakaulugan niya. Sapagkat minsan, bilang tao, limitado tayo, mga kapatid, nagkakamali, maging yung pagbigkas natin, mga kapatid. At nawa, yung kalubusan ng pagpahayag ng patungkol sa Godhead, mga kapatid, ay matanggap at ipaunawa sa atin, sa inyo, ng Holy Spirit, mga kapatid. At dito, tayo'y yumuko, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Nawa, Panginoon, sa munting pag-aaral sa patungkol sa kapayagang ito, Panginoon, na main doctrine, Panginoon, na Godhead. Nawa, Panginoon, ay nakatulong na naibigay ko, Panginoon, ang aking bahagi, Panginoon, sa konting bahagi na ito sa aking mga kapatid. Kung ako man, Panginoon, ay lumabis, kung ako man ay magkulang, Panginoon, nagkulang, Panginoon, ipagpatawad mo po. Ikaw po ang magbigay ng kalubusan, Panginoon, ng pagkaunawa sa akin, sa aming mga kapatid, na nawa ito ay lubusang mahayag sa kanila, Panginoon, sapagkat tunay, Panginoon, na ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, Panginoon. Nawa, Panginoon Diyos, yung desire namin, kung paano kami nagdi-desire na makilala ka pa ng lubusan, Panginoon, na ito ay maipagkaloob mo sa amin, Panginoon. Narito kami na, Panginoon, na nagpapakumbaba upang makilala ka namin ng malubusan, Panginoon. Bilang tao, kami ay limitado, may sari-sariling sukat lamang, Panginoon. Kaya kami dumadalangin, Panginoon, na ito ay lubusan mong ihayag sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat ikaw ay nagpahatid ng propeta sa huling kapanahunan, kung saan ang mensahe na ito ay aming tinanggap, na kami ay makalabas sa denomination, Panginoon. Na kami sa makatanggap ng mensahe sa kapanahonang ito, Panginoon. At kami
Nagpapasalamat, Panginoon, kami sapagkat kami ay isa sa pinili, hinirang para makaunawa sa mga bagay na pagkakilala sa iyo at sa iyong gawa sa huling kapanahunan sa mga oras na ito. Ito ay aming hiling, ito ay aming dalangin, binabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasalamat, pagdakila sa tayong pangalan na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen.